Panginoon. At bigyan mo po ng pangunawa ang mga kapatiran, buksan mo pa mga isipan, ang mga puso, upang tumimo ng malalim ang mga salita mo po. At kami mapuspos ng banal mong Espiritu. Salamat, Amang Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu, may babahagi ko po ang mga salita nyo. Ito ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, nakahanda na ba tayo? So, habang kumakain kayo, ibig sabihin, ngumunguya ang bibig natin, pero gumagana ang isip natin at nakikinig tayo sa ating pinag-aaralan. Okay? Itutuloy ko yung binahagi ko na nakaraang linggo. Mga salitang ginamit na pinagmulan ng ating kaligtasan. Pinagmulan ng ating kaligtasan. No? Ibig sabihin may mga salita na ginamit ang Diyos para ipaliwanag sa atin yung pinagmulan ng ating kaligtasan. Unang-una sa lahat, babalik-aral tayo, yung decree. Ininecree ng Diyos na may mga taong ililigtas niya. No? Pangalawa, yung ordain. Ano ba yung ordain sa Tagalog, Pastor? Tinalaga ang kaligtasan. Ibig sabihin yung mga dinikri ng Panginoon, tinalaga na ang kaligtasan nila. Ang tao naligtas, hindi sa buhay na ito, noon pa mang una, bago palalangin ang sanlibutan, itinalaga na ng Panginoon kung sino maliligtas. Napakabuti ng Panginoon. Tapos yung foreknowledge, yung paunang kaalaman. Ibig sabihin, nung una pa man, alam na ng Diyos kung sinong ililigtas niya. Kaya nung naligtas tayo, hindi nagulat ang Diyos, hindi siya parang mali-mali. Ay, ako, ligtas pala to. Hindi ibig sabihin nung una, kaya tayo naligtas sa buhay na ito dahil alam na ng Diyos nung una pa man, kilala na niya tayo. Alam na niya mga pangalan natin. Number 4 is election. Pinili tayo ng Panginoon. Pinili tayo ng Diyos. Pinili ng Diyos yung maliligtas. Hindi dahil sa mabubuting gawa, hindi dahil nasunod nilang kautusan, kundi dahil lamang sa habag ng Panginoon. Walang favoritism ang Panginoon kasi sabi nung iba, may favoritism pala ang Diyos ninyo, namimili ang Diyos kung sinong ililigtas eh. Walang favorite ang Diyos. Lahat tayo putik. Lahat tayo marumi. Lahat tayo mahina. Pero ibig sabihin sa mga putik, may pinili siya. May iniangat siya. No? Kaya ibig sabihin, pinili tayo ng Diyos. Sumunod yung counsel. Ano ba sa Tagalog ang counsel, Pastor? Payo. So, wala nagpayo sa Diyos, kundi sarili niyang payo yun. Sarili niyang counsel yun. Hindi natin pwedeng payuhan ng Diyos dahil marunong siya. Wala nagudyok sa Kanya na para piliin tayo, para iligtas tayo, kundi sarili niya yun. At kauli-ulihan, predestination, pagtatalaga. Ibig sabihin, dahil kilala tayo ng Diyos, inordain tayo ng Panginoon, tinalaga niya tayo, hindi lang mang sa kaligtasan, kundi tinalaga niya tayo maging kawangis ng kanyang anak na si Jesus. Sa totoo lang, ang goal ng Christianity hindi lang naman pumunta sa langit eh. Kasi akala ng mga tao, ang goal ng Christianity, yun tayo, pag namatay, pupunta tayo sa langit. Hindi. Ang goal ng Christianity, dito pa lamang sa lupa, ginagawa na tayong kawangis ng Panginoong Yesus. Binabago yung karakter natin. From glory to glory, from faith to faith, from grace to grace. Dapat nating maunawaan yun. Unti-unti ang pagbabago, hindi bigla. Unti-unti ang pagbabago. Habang lumalago tayo sa salita ng Panginoon, binabago tayo ng Panginoon. Amen? So yun ang dapat nating maunawaan. Ngayon, dadako tayo dun sa ikapitong lesson natin. Yung ikapitong lesson natin is purpose. So napag-aralan natin yung layunin ng Panginoon, yung purpose. May purpose si Lord. Hindi naman gumagawa ang Panginoon ng walang purpose eh. Ibig sabihin may layunin siya kaya niya tayo iniligtas. Noong unang-una, ang layunin niya ay bigyan siya ng kaluwalhatian, bigyan siya ng kapurihan,
ang mga buhay natin ay magbigay ng kapurihan. Bagamat tayo makasalanan, namuhay tayo ng makasalanan dito, nilinis tayo ng Panginoon para iukol na natin ang buhay natin sa paggawa ng mabuti. Tinuturo ni Pastor. No? Naligtas tayo hindi dahil gumawa tayo ng mabuti. Naligtas tayo para gumawa ng mabuti. Iba yung naligtas para gumawa, iba yung naligtas dahil. Hindi tayo naligtas dahil gumawa tayo ng mabuti. Naligtas tayo para gumawa ng mabuti. Dapat intindihin natin yun, ha? Kaya ang buhay Kristiyano, hindi tayo naligtas dahil naging banal tayo, naging mabuti tayo, sinunod natin ang mga kautusan. Hindi tayo naligtas dahil doon, dahil walang taong maliligtas sa pamagitan ng mga ganung bagay. Hindi tayo naligtas dahil inayos natin ang buhay natin, iniwan natin yung mga bisyo natin. Hindi tayo naligtas dahil sa ganun. Kaya tayo naligtas dahil umangkas tayo sa ginawa ni Kristo. Sabihin natin, umangkas. Nagtiwala tayo doon sa ginawa ni Jesus. No? Kaya ang Diyos, yun ang pamaraan ng Panginoon eh. Dahil ang lahat ay nagkasala, lahat ng tao ay nagkasala, walang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang tanging paraan ng Diyos para iligtas ang tao, dahil hindi tayo maliligtas kung gumawa man tayo na mabuti, kundi magtiwala tayo doon sa ginawa ni Jesus sa krus na namatay siya para sa ating kasalanan, inilibing at nabuhay sa muli upang tayo'y mapawalang sala. Dapat maunawaan natin yun kung tayo totoong Kristiyano. Dahil pag hindi naunawaan ng tao yun, hindi siya maliligtas. Kahit na anong gawin niya, pagpapakabanal, kahit magsimba siya, kahit manalangin, kahit magnobena, kahit sumama sa prosesyon. Baliwala yung mga ginagawa natin. Tanging ang pagtitiwala lamang kay Kristo ang makapagliligtas sa atin. Wala nang iba. May maliwanag ba? Sabihin natin, pagtitiwala. Amen. Nilalagak natin ang pagtitiwala natin sa ginawa ni Kristo para sa atin. Pine-personalize natin, tinatanggap natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Sabi nga, umaangkas tayo dun sa ginawa ni Kristo. Yun lamang ang word, umaangkas, wala nang iba. Hindi tayo umaangkas kung kanino mga pastor o apostol. Hindi tayo umaangkas kung kanino santo o santa. Hindi tayo umaangkas sa mga mabubuting ginawa natin. Umaangkas tayo dun sa ginawa ni Kristo. Wala nang iba. Sabi natin, umaangkas. Yan, dapat maliwanag sa atin yon. So itutuloy natin yung ating pag-aaral. Paglalahad ng tinapay na handog para sa may kaliligtas ng mga pinili. Saan mababasa to? Okay, dito sa Hebreo chapter 9, verse 2 hanggang at tapos tatalon tayo sa verse 11 hanggang 15. Sabi nga, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang unay tinatawag na dakong banal. Alam nyo, noon sa ang Israel, nung nasa ilang sila, pagkatapos na iligtas sila sa Egypto, para ang Diyos manahan sa kanila, nagtayo sila ng tolda. Yung tolda may dalawang bahagi. Yung unang bahagi, yung tinatawag na holy place o dakong banal. No? At yung kalawang bahagi, yung most holy place o dakong kabanal-banalan. No? Sabi dito, naroon ang, ibig sabihin ang unay tinatawag na dakong banal. Naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog ng Diyos. Alam nyo, meron akong teaching na naalala ko noon, na napag-aralan ko. No? Ito daw sa bagamat merong tunay na dakong kabanal dun sa langit, ito'y anino lang.
nung pinagawa ng Panginoon kay Moses, anino lang ng mga bagay na nasa langit. Pero sa bagong tipan, kung i-apply natin sa buhay Kristyano, ang dakong banal ay yung mind natin. Di ba? Dahil tayo mga tao, tatlong bahagi, body, soul, and spirit. Ang dakong banal, yung mind natin. No? Sabi doon, nandun yung dakong ilawan, yung golden lampstand. Yung ilawan na may pitong, ano yun? Pitong, yung ilawan na may pitong, anong tawag doon? Lagayan ng kandila. No? Yun daw mind natin ang tinutukoy doon sa bagong tipan. Di ba? Ibig sabihin ang mind ng Kristyano, punong-puno ng salita ng Diyos. Di ba? Dahil nagliliwanag. Tapos, nandun din yung showbread, yung handog na tinapay sa Panginoon. Mamaya explain natin yon kung ano yung showbread, yung handog na tinapay para sa Panginoon. Tutuloy natin yung ating pag-aaral. Ang ikalaway, ikalaway nasa kabila ng pangalawang tolda at tinatawag na dakong kabanal-banalan, the most holy place. Minsan lang pumapasok ang saserdote dito in the Day of Atonement para maghandog ng dugo para sa kanilang kasalanan. No? Naroon ang altar na sunugan ng insenso. Ang ibig sabihin nito, yung holiest place, yung ating espiritu. Kung ano natin sa bagong tipan. Una, yung mind natin ang dakong banal, pero yung most holy place, ito yung spirit natin. Ano yung insenso? Ibig sabihin yung buhay ni Kristo na naging mabangong samyo sa Ama, na tinanggap natin. At ang kaba ng tipan, kapwa balot ng ginto. The Ark of the Covenant. Ibig sabihin nasa loob ang kaban, ang sisidlang ginto na may lamang lamang mana, ang nagdahong tungkod ni Aaron at ang mga tapyas na bato na kinatititikan ng tipan. Ibig sabihin yung most holy place, nandun yung arko ng tipan, the Ark of the Covenant, na ibig sabihin, nandun yung kautusan. Kaya lang, tinakpan ng dugo ni Kristo dahil hindi natin nasunod ang kautusan Kaya ibig sabihin, kaya tayo pinatawad dahil sa dugo ni Kristo na tumakip doon sa nakatitik sa arko ng tipan. Maliwanag ba? Dahil kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Dahil hindi natin nasunod ang kautusan Pero ang dugo ni Kristo ang luminis sa atin, ang ipinambayad para tayo tubusin. Naintindihan nyo? Okay. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakilalang naroon ang Diyos. Nalimliman ng kanilang pakpak ang luklukan ng kaban. Nalimliman ng kanilang pakpak ang luklukan ng habag. Ngunit ito'y hindi na namin papaliwanag na sa gayon. Ibig sabihin, yung mercy seat. Alam nyo, dun sa most holy place, nandun yung mga kautusan. Pero sa ibabaw nun, yung luklukan ng awa. At winisikan ng dugo ni Kristo yon para hindi na makita ng Diyos yung mga kautusan niya na hindi natin nasunod. Kaya nga, ang Diyos mapagpatawad. Ang Diyos ay mahabagin.
Ang Diyos ay mabiyaya. Dahil lamang sa dugo ni Kristo, pinatawad ang mga kasalanan natin. Dahil kung walang dugo, hindi na mapapatawad ang kasalanan natin. Yun ang tumakip doon sa luklukan ng awa. Para hindi na makita ng Diyos yung kautusan niya na hindi natin nasunod. Maliwanag ba? So, dapat maintindihan natin yun. Sa verse 11, pasensya na kayo dahil nahihirapan akong basahin dahil maliwanag eh. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Ang saserdote yung namamagitan. Ang saserdote yung namamagitan sa Diyos at sa tao. Ang tagapamagitan natin, si Kristo. Sabi, ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya ay dakilang saserdote ng bagong tipan. Ibig sabihin ng tipan, bagong kasunduan. Dahil kung may bagong kasunduan, may lumang kasunduan ng Diyos. Sa lumang kasunduan, sa lumang tipan, kailangan masunod mo ang lahat ng utos ng Diyos para ikaw ay pagpalain, para ikaw ay iligtas ng Diyos. Pero sa bagong tipan, binago ng Panginoon ang kanyang kasunduan sa tao. Dahil hindi nga natin masunod ang kanyang mga utos eh. Kaya binigay ng Diyos si Kristo na kapag tayo nagtiwala sa ginawa ni Kristo sa anak ng Diyos, tayo ay ililigtas ng Diyos, patatawarin, pagpapalain. Amen? Mabuti na lang binago ng Diyos ang tipan niya. Dahil walang makakasunod sa mga utos ng Diyos eh. Siya ay naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalong bagay wala sa sanlibutan ito. Yung tabernakulo ng Diyos na ginawa ni Moses, larawan lamang yun ng tabernakulo sa langit. Amen? It is a shadow. Yun ay anino lamang ng tutunay na tabernakulo na nasa langit. At si Kristo, nung namatay, nabuhay muli, umakyat dun sa langit, sa tabernakulo sa langit. At siya'y namamagitan sa atin. Pinapanalangin niya tayo mga pinili. Di ba? Namamagitan siya sa atin. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at yo'y sapat na. Minsan lang pumasok si Kristo at yo'y sapat na. Hindi na muling papasok si Kristo. Sapat na, ibig sabihin, yung ginawa niya para sa atin, minsan lang. Hindi na uulitin pa. Hindi dugo ng mga kambing o bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Noong araw kasi ang Israel, taon-taon kailangan maghahandog sila ng mga dugo ng hayop. Pero ibig sabihin, pagkatapos nilang maghandog ng dugo ng hayop, naalala pa rin nila yung kanilang mga kasalanan. Pero si Kristo, minsan lang pumasok doon, ang handog niyan ay hindi dugo ng hayop, sarili niyang dugo. Kaya ibig sabihin, sa minsang paghahandog ni Kristo, sapat na para tayo patawarin sa kasalanan natin. Tapos na. It is finished. Paid in full. Bayad na mga kasalanan natin, hindi na natin maalala pa. Di ba? Di ba dapat palakpakan ng Panginoon doon? Alam nyo, napakagandang pag-aralan ng Hebreo.
Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ng mga dumalagang baka ay iniwiwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y magiging malinis ayon sa kautusan, no? Sa kautusan ni Moses. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay na niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Si Kristo hindi nagkasala bagamat tinukso sa lahat ng paraan. Hindi natin katulad tayo, tinutukso, bumibigay. Si Kristo, yung dumanas ng tukso, alam niyo yung mga dinanas natin tukso dito, dinaanan din ni Kristo lahat yon, pero isa lamang ang katotohanan. Sabi nga ni Pastor kanina, si Kristo hindi nagkasala. Kaya siya naging tagapamagitan natin. Si Maria, hindi natin tagapamagitan si Maria. Dahil nagkasala din si Maria, kailangan niya ng tagapagligtas. Yung mga santo, hindi natin tagapamagitan yan. Pero si Kristo hindi nagkasala, kaya siya ang tagapamagitan natin sa Amang Diyos sa langit. Sa pamamagitan ng walang Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang tumubos sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. So nilinis ng Diyos ang ating espiritu at isipan. Dahil, bakit pati isipan? Kasi, hindi ba, ang kasalanan nagmumula sa isip? Pumupunta sa puso, kaya natin ginagawa. Pero ang dugo ni Kristo ay sapat na, minsan lang inihandog para linisin ang ating mga isip at puso. Para hindi na natin iukol ang buhay natin sa walang kabuluhan na mga bagay-bagay. Kaya alam nyo, tama yung sabi ni Pastor kapag ikaw ay totoong Kristiyano, nagkakaroon na ng kahulugan ng buhay mo. Dati, tayo'y iniukol natin ang buhay natin sa walang kabuluhan mga bagay. Mga bisyo, mga kalayawan. Pero nung tayo'y napunta kay Kristo, nilinis tayo ang ating espiritu at ating isipan. Sabi nga, tinubos tayo sa walang kabuluhang pamumuhay natin. Binigyan niya ng kahulugan ng buhay natin. Binigyan niya ng direksyon ng buhay natin. Di ba? Katulad ni Pastor, sino mag-aakala dito sa Saba na magiging pastor siya? Dating drug addict, dating nasa bisyo, pero ngayon ibig sabihin ginagamit na ng Panginoon. Ibig sabihin tinubos siya ng Panginoon sa walang kabuluhang pamumuhay. Kaya ang Kristiyano, kapag tayo nagtiwala kay Kristo, tinutubos tayo sa walang kabuluhang pamumuhay. Ganon din naman ako, ganon din na nangyari sa akin. Dati wala akong iniisip kundi pagkaperahan. Walang mahalaga sa akin kundi ang aking trabaho. Wala akong panahon sa Panginoon. Manghirap pala nung ganon, kaya paano kung namatay ako? Dire-diretso ako sa impyerno. Dahil wala akong panahon sa Diyos Marami mga tao ganyan, walang panahon sa Diyos. Pastor, naghahanap buhay naman ako Puro pera. Naghahabol sa pera. Hindi nahabol ang Panginoon sa kanilang buhay. Ang Kristiyano, relationship. Magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Hindi magkaroon ka ng relasyon sa pera. Ang Diyos ang hahabulin mo, hindi ang pera. Kaya nga, nagkakaroon ng kahulugan ng buhay natin. Dahil tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Amen ba? Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil may kahulugan ng buhay natin. May pupuntahan tayo. At magandang pupuntahan natin. Definitely. Buhay na walang hanggan. Buhay na kasama si Kristo magpakailanman. Di ba? Ayaw ba natin, no?
Itutuloy ko, no? Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Amen. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang ating lahat. Pinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Pinatawad yung mga kasalanan natin, mga hindi natin nasunod na utos ng Diyos. Di ba? Pinatawad tayo dahil namatay si Kristo para sa atin. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Walang hanggang pagpapala. Sabihin natin walang hanggan. Ang Kristiyano, ang inaasahan niya, walang hanggan. Pinatawad tayo, walang hanggan, ang kapatawaran ng Diyos. Ginawa tayong matuwid, walang hanggan. Binanal tayo ng Diyos, walang hanggan. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos, walang hanggan. Makakasama natin ng Diyos sa langit, walang hanggan. Ang pagpapala ng Diyos sa atin, walang hanggan. Di ba? Ayaw ba natin nun? Mas pipiliin ba natin yung buhay natin dito? O pipiliin natin yung mabuhay tayo na kay Kristo, na may relasyon sa Diyos? Tinatawagan ko ang mga nandito ngayon. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa buhay mo, mag-isip-isip ka. Sabi nga ni Pastor, eksaminin natin ang buhay natin. Yung buhay ba natin na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon? Yung buhay ba natin na nagbibigay ng karangalan sa Panginoon? O yung buhay natin nagbibigay ng lungkot sa Panginoon? Nandun pa rin tayo sa bisyo, nandun pa rin tayo sa masamang ugali, nandun pa rin tayo sa gawa ng sanlibutan, nandun tayo sa gawa ng kamunduhan. Tandaan natin, kapag wala tayo kay Kristo, ganun ang buhay natin. At walang naghihintay sa atin, kundi walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Tandaan natin yan. Dahil ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo lamang. Wala nang iba. Maliwanag? Ngayon, dadako tayo sa John chapter 6, verses 32 to 35. Dito binanggit yung tinapay na nagbibigay buhay. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa lupa sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tinapay na pagkain mula sa Diyos. Alam niyo ang context nito. May mga tao kasi, yung mga Hudyo, hinahabol si Jesus. Hinahanap nila si Jesus, hindi dahil gusto nila ng buhay na walang hanggan, hindi dahil gusto nila mabagong buhay nila. Kaya nila hinahabol si Kristo. Kaya nila, ibig sabihin, hinahanap si Kristo. Dahil gusto nila, na ibig sabihin, hindi sila magtatrabaho. Bibigyan lang sila ng tinapay. Katulad ng nangyari sa lumang tipan, na bumabagsak ang tinapay mula sa langit. Sabi nila kay Kristo, bigyan mo kami ng tinapay na ganito, nang hindi na kami maghirap. Sabi ni Kristo, yung tinapay na galing sa langit, ibig sabihin, yun ay pansamantala lang. Ang hinahanap ninyo, yung matugunan yung inyong pangangailangan dito sa mundo, hindi yung spiritual na pangangailangan ninyo. Maraming mga tao ganyan. Ang hinahanap nila, puro pagkain dito sa lupa, yung matugunan ng kanilang gutom.
Pero ang sabi ng Panginoon, ni-rebuke niya yung mga Israelita. Sabi niya ganyan, huwag niyong hanapin yung mga pagkain na nasisira, kundi hanapin ninyo yung pagkain na nagbibigay ng buhay na wala hanggan. No? Tapos, sabi dito, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yung bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sino yon? Sino yung tinapay na galing sa langit? Ako ang pagkain nagbibigay buhay. I am the bread of life. Sabi ni Jesus. Ibig sabihin, kapag kinain niyo ako, kapag kayo nagtiwala sa akin, magkakaroon kayo ng buhay na wala hanggan. Yung ibig sabihin kainin, makipag-isa kay Kristo. Hindi ba yung tinapay pag kinain natin, nagiging isa na ng katawan natin, nagiging isa na ng sistema natin? Ang ibig sabihin ni Kristo, kapag kinain ninyo ako, kapag nagtiwala kayo sa akin, kapag nakiisa kayo sa akin, magkakaroon kayo ng buhay na wala hanggan. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kaya nga doon sa dakong banal, may inihahandog na tinapay para sa Panginoon. Symbolizing the bread of life. Si Kristo ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Di ba tinapay, pinapawi yung gutom natin? Binibigyan tayo ng buhay dito sa lupa? Ganon din si Kristo ang tinapay na nagbibigay buhay. Kapag nakiisa tayo sa Kanya, binibigyan niya tayo ng buhay na wala hanggan. Pupunta tayo sa langit. Yun ang ibig niya sabihin. Ang sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom at ang nananalig sa akin na hindi na mauuhaw kailanman. Kaya nga kapag halimbawa nakipag-isa tayo kay Kristo, nagtiwala tayo kay Kristo, hindi na tayo maghahanap pa ng ibang relihiyon. Hindi na tayo pupunta pa kung kani-kanino mga, halimbawa hindi tayo pupunta kay Soriano, hindi tayo pupunta sa mga iglesia ni Kristo, hindi tayo pupunta sa mga Mormon, hindi tayo pupunta sa mga relihiyon. Kasi may mga nagsasabi, alam mo pastor, dati born again ako eh. Pero pagkatapos lumipat ako sa ganung relihiyon. Sabi ng Panginoon, yung kumakain ng tinapay na nagbibigay buhay, hindi na magugutom pa. Amen? Hindi na magugutom pa, hindi na maghahanap pa. Hindi na mauuhaw pa. Kaya kung sinasabi natin na born again tayo, tapos umalis tayo sa born again, parang relihiyon, nagbago tayo ng relihiyon, hindi ka tunay na born again. Amen ba? Dahil ang tunay na born again, na nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, hindi na magugutom. Sabihin natin, hindi na magugutom. Hindi na mauuhaw. Dahil nakakain ka ng tinapay na nagbibigay buhay. Maliwanag ba? Dadako tayo sa verse 48 to 51. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, inulit ni Jesus. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Sa verse 51, ako ang pagkain ng nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain binibigay ko na ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. So, ibig sabihin, inulit ni Kristo, kapag tayo nagtiwala sa Kanya, nakiisa sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo nakiisa sa relihiyon dahil walang relihiyon makapagliligtas sa atin. Kahit saang relihiyon tayo magpunta, hindi tayo maliligtas. Tanging
Kay Kristo lamang tayo magtitiwala dahil siya ang pagkain nagbibigay buhay. He is the bread of life. Sabihin natin, bread of life. Kapag nakiisa tayo doon sa kay Kristo, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo, bubuhayin tayo muli. Makakasama tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon na tayo masadlak sa kamatayan. Mabubuhay tayo muli at makakasama natin ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Hindi ba tayo natutuwa doon? Ano lang ang sikreto? Sabi nga magtiwala tayo sa isinugo ng Diyos. Magtiwala tayo sa isinugo ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Sabihin natin magtiwala. Magtiwala lamang tayo. Dahil tinanong si Jesus ng mga Hudyo anong gagawin namin para gawin ang kalooban ng Diyos? Sagot ni Jesus, ito ang kalooban ng Diyos. Magtiwala kayo sa isinugo ng Ama mula sa langit. Ibig sabihin sa Kanya, magtiwala kayo sa akin. Dahil ako ang pagkain nagbibigay buhay. Sino mang kumain nito, hindi na mamamatay. Ibig sabihin, makakasama natin magpakailanman ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. So dadako na tayo sa conclusion. Ang kamatayan ni Kristo ay nakaukit sa mga puso ng mga pinili. Nakaukit sa atin ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ang kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon. Sa Roma 6, talatang 3 hanggang 5, okay. Sabi dito sa talatang 3, hindi ba ninyo alam, nalalaman, na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Hindi ito sa tubig. Tinuro ni pastor sa atin, hindi ito yung bautismo, hindi ito sa tubig. Ito yung aktual na bautismo nung tinanggap natin si Jesus. Nung tinanggap natin si Jesus, nagtiwala tayo kay Jesus, numangkas tayo doon sa ginawa ni Kristo sa krus, binautismuhan tayo sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay maguli. Ibig sabihin, sabi nga dito, sa makatwid tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng kanyang ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo na sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Alam nyo, kapag nakipag-isa tayo kay Kristo, tayo binautismohan sa kanyang kamatayan. Kaya yung tunay na Kristiyano, patay na doon sa lumang buhay niya. Dahil nung si Kristo namatay, kasama tayong namatay. Di ba? Binibilang natin na namatay na tayo sa lumang buhay. Okay, may gagawin tayo. Ituro mo yung sarili mo. Sabihin mo, ako. Sabihin mo yung inyong pangalan. Hindi na si Dalin na nabubuhay. Hindi na si Gano na nabubuhay dito sa katawang ito. Namatay ng kasama ni Kristo. At kung si Kristo ay nabuhay maguli, nabuhay ako muli. Hindi ba kapag binabautismon tayo sa tubig, inilulubog tayo sa tubig? Di ba tapos tayo inaahon sa tubig? Yun ay simbolo lang nung kamatayan natin. Kaya yung bautismo, it is a burial ceremony ng mga Kristiyano. Kapag namatay ka na sa lumang buhay mo, wala nang dati mong pagkatao. Ikaw ay bago na.
Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Hindi natin ginawa ito. Kaya nakahukit sa ating isipan yung kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo. Maliwanag ba? Kaya kapag dumarating sa atin ang tukso na gumawa tayo ng kasalanan, sinasabi natin, patay na ako sa kasalanan, ngunit buhay naman kay Kristo. Di ba? Kino-confess natin. Dahil confession is possession eh. Kung anong kino-confess mo, mangyayari sa iyo eh. Ibinibilang mo sarili mo na patay ka na eh. Patay na ako sa kasalanan, ngunit buhay naman ako kay Kristo. Hindi na ako alipin ng kasalanan, alipin na ako ng katwiran ng Diyos. Hindi ba? Dahil inilibing ka ng kasama ni Kristo eh. Yung patay, patay na. Pero nang nabuhay si Kristo, kasama kang nabuhay maguli. Hindi ba? Kaya yung Kristiyano may bagong buhay na. Dahil nung nabuhay si Kristo mula sa mga patay, may bagong buhay na siya. Maliwanag ba? It is our identification with Christ. We are identified with the burial and the resurrection of Jesus Christ. Naintindihan niyo ba ang tinuturo ko? Sana tumimo sa ating mga puso. Maintindihan natin ang tunay na buhay Kristiyano. Sabi sa verse 4 ng Roma 6, sa makatuwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Maliwanag ba? Kung nakaisa mo si Kristo sa kanyang kamatayan, makakaisa mo rin si Kristo sa muling pagkabuhay niya. Ang Kristiyano, hindi yung dating pamumuhay mo, ikinapapamuhay mo pa rin ngayon. Bagong nilalang ka na. Dahil kasama ka namatay ni Kristo eh. Ngayon, kung halimbawa, yung buhay mo ngayon, kinakapamuhay mo pa rin yung dating buhay mo, siguro, hindi ka nakasama ni Kristo sa kanyang kamatayan. Hindi mo tinanggap si Kristo sa iyong buhay. Dahil kung namatay kang kasama ni Kristo, kasama kang nabuhay ni Kristo. Di ba? Simple lamang ang logic eh. Namatay, nabuhay maguli, may bagong buhay. So kung namatay ka na, patay na yung lumang buhay mo, patay na yung masamang ugali mo, patay na yung mga bisyo mo, patay na yung mga pinag-uukulan mo ng panahon sa buhay mo. At nung nabuhay ka muli kasama ni Kristo, kung ano ang nais ni Kristo, siyang nais mo. Dahil kasama kang nabuhay muli ni Kristo. Sabi nga ni Pablo, I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. Si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon ay nabubuhay ako sa pamagitan ng pagtitiwala kay Kristo. Hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, sa mga ritual. Ang buhay Kristiyano ay pagtitiwala kay Kristo. Lahat, it's by grace. Dahil minahal tayo ni Kristo at ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Sa palagay ninyo, mamamatay si Kristo at ibibigay niya buhay sa atin, ibibigay niya buhay sa atin na walang kabuluhan? Mamamatay si Kristo at ibibigay niyang buhay tapos nandun pa rin tayo sa dati nating pamumuhay? Huwag naman mangyari. Namatay si Kristo at binigay niya kanyang buhay para mamuhay tayo ng bagong buhay, bagong nilalang. Kaya ang isang totoong Kristiyano, siya'y bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Sabihin natin, wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa nito. Yes.
Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Kahit pitpitin mo man ang sarili mo parang luya. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ang Diyos lang ang magbabago sa atin sa pamagitan ng pagtitiwala kay Kristo. Wala nang iba. Kay matanda, kay bata, apply ditong katotohanan ito. Huwag natin sabihin na ako'y matanda na. Narinig natin ang mabuting balita, matanda na ako. Wala, hindi tinitingnan ng Diyos kung matanda tayo o bata. Ang mahalaga, sumampalataya o nagtiwala at umangkas tayo sa ginawa ni Kristo sa krus. Di ba? Sa unang Korinto, chapter 11, doon sa hapunan ng Panginoon, sinusunod ko lamang itong outline na binigay sa amin. Sabi dito, sandali po. Unang Korinto chapter 11, verses 23 to 26. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon, Jesus, noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapireso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So hindi ba sa ating banal na hapunan, nagpipira-piraso tayo ng tinapay? No? Yun ay simbolo ng katawan ng Panginoon na nakiisa tayo sa kanyang kamatayan. Tinanggap natin yung kamatayan ng Panginoon. Tapos, babasahin ko hanggang 26. Gayun din naman, matapos magapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay sa akin ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Alam niyo yung banal na hapunan, it is very symbolic. It is a remembrance service. Pinapaalala sa atin na may namatay at may nabuhay maguli. At doon sa kanyang kamatayan, tayo kasamang namatay at kasamang nabuhay maguli na may bagong buhay tayo. Kaya nga, ang kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon, ang bisang paalala sa atin ng Panginoon na tayo ay iniligtas niya. Buhay sa atin yon. Yung banal na hapunan, nagpapatunay na, ibig sabihin tinanggap natin ang kaligtasan noong nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Hindi ba? Kinakain natin yung tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon at ininom natin yung kanyang dugo. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin yung tinapay at ininom natin yung katas ng ubas, pinapahayag natin na si Kristo'y namatay at si Kristo'y babalik muli. Pinapahayag natin sa Kanya yung Kanyang walang hanggang pagliligtas sa atin. Hindi ba? Kinakain natin yung tinapay. It signifies salvation past. Pinapahayag natin na may namatay sa atin noong nakaraan. May nagbubo ng dugo para mapatawad tayo. Si Kristo. Tapos, yung tinapay at katas ng ubas na kinakain natin nasa ating mga sistema. It signifies salvation present. Ibig sabihin sa buhay na ito, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Inaalalayan tayo ng Panginoon para hindi tayo magkasala. Inaalalayan tayo ng Panginoon para mamuhay tayo ng banal.
Inaalalayan tayo ng Panginoon para mamuhay tayo ng matuwid. At lastly, ang banal na hapunan, it signifies salvation, future, past, present, and future. Na ibig sabihin sa darating na panahon, yung Kristo babalik muli. Di ba? Sa tuwing gagawin ninyo ito, pinapaalala ninyo, inaalala ninyo ang aking pagkamatayan at aking pagbabalik muli. Ibig sabihin, sa darating na panahon, babalik uli si Kristo at kukunin tayo. Kaya nga, ang banal na hapunan, it signifies salvation past, salvation present, and salvation future. Tunay nga, dahil sa kamatayan at pagkabuhay maguli ng Panginoon, nakasisiguro tayo na tayo pinatawad, iniligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan noong nakaraan, pinatawad at iniligtas ng Diyos sa mga kasalukuyang mga kasalanan natin, at pagdating ng time, sa future, ililigtas tayo ng Panginoon. Dahil pinatawad tayo sa mga kasalanan na sa buhay na ito, darating ang panahon, ililigtas tayo ng panahon ng Panginoon. Dahil pinangako niya, ililigtas tayo ng Panginoon. Kaya nga ang Kristiyano, secured na ang salvation natin. Sabihin natin secured. Sigurado na. Hindi na tayo mag-aalala. Hindi na tayo mag-aalala sa ating kaligtasan dahil binayaran na ni Kristo ang lahat. Yun ang purpose ni Lord sa atin, na magkaroon tayo ng katiyakan sa ating sarili, na ako'y ligtas, ako'y pupunta sa langit, ako'y may buhay na walang hanggan, ako'y pinatawad ng Panginoon, at ako'y ginawang matuwid at banal. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Naway may natutunan tayo ngayon sa aral na ating tinanggap. Kaya ang Kristiyano, hindi na tayo magdududa kung tayo'y pupunta sa langit, kung tayo'y ligtas. Kapag nagtiwala tayo kay Kristo, sino man tayo, nakatitiyak tayo na tayo'y ligtas. Amen? Purihin ang Panginoon. Yun ang purpose ni Lord sa atin. Tiniyak niya na tayo ay may kaligtasan. So mga kapatid, maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong pagdalo sa ating gawain. Salamat po